Formal na nagkaroon ng turnover ang Bases Conversion Development Authority o BCDA sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na mahigit 700 million pesos worth of medium-rise condominium buildings na nagsisilbing tahanan ng mga sundalo at pamilya nito. Sa isinagawang ceremony for deed of transfer and turnover, isang pasasalamat ang pinahayag ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr. sa BCDA. Every person has the right to have access to adequate housing. Even to us soldiers, the right to acquire and sustain a secure home and community in which to live in peace and dignity with our family is a dream we always sought and worked hard for. Thus, it gives me great honor and pleasure to welcome all of you here in this afternoon's signing ceremony of the deed of transfer and turnover of the AFP facilities in Jusmag. It has been a long while since looking back, I was then a major when the President then, former President Ramos, decided that this the Army and the Air Force and the Navy camps in Bonifacio be privatized. And as far as I can remember, we allocated 12.6 billion for the relocation and replication of the facilities that will be removed in Fort Bonifacio. I know for a fact that the Army had an allocation of 8.4 billion for relocation and replication because we were the ones who costed it. And up to now, there are still residual funds for the relocation and replication of the Philippine Army facilities. Likewise, the Air Force and the Navy had theirs. So indeed, this is a continuing event, and I told President Casanova that in the future we also want to see high-rise building in our properties because we want also our children or the children of soldiers who are out there in the field who are sending their children here in Metro Manila to have a dormitory or a boys dorm or a girls dorm so that when they study here, our officers they feel secure that their children are safe even if they are in Metro Manila. The turnover of the 12 medium-rise buildings to the AFP beneficiaries is a joint commitment of the BCDA and the AFP to strengthen the dignity and morale of our soldiers by providing them and their families with decent housing facilities to live in. Knowing too well the difficulties and the risks of being a soldier, it would be a real comfort and assurance to know that your loved ones have a safe place to stay and your children are safe as they grow, even if you are out there in the field. So to the soldier beneficiaries here present, let me assure you that we are intent of helping you in any way we can, as this housing project is only one of our numerous initiatives that are intended for the benefit of our dedicated soldiers and their families. We sincerely hope that through it, we will be able to help you and your family find a place where you can call temporarily your home. Having said this, I wish the beneficiaries all the best in this new humble abode. And once again, thank you very much for the BCDA and to everyone who took part in one way or another in making this endeavor a great success. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. May 12 5-story residential buildings na mayroong 192 units each ang formal na ibinahagi ng BCDA sa AFP kung saan 10 dito ay nasa loob ng headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio at 2 naman ang nasa Villamor Air Base.
Ayon kay Ginoong Arnel Casanova, President and CEO ng BCDA, isang malaking karangalan para sa kanila ang makapagbigay sa kasundaluhan ng disenteng tahanan dahil sa hindi matatawarang serbisyo na kanilang ibinibigay, mapangalagaan lamang ang kapakanan at seguridad ng bawat Pilipino sa bansa. Una sa lahat, nais kong ipabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa pagkakataon na muli tayong magsama-sama dito para sa isang proyekto na naglalayong mapaunlad ang ating sandatahang lakas at magbigay pugay sa serbisyo at sakripisyo ng ating kasundaluhan. Magsimula po na ako'y maging presidente ng BCDA, lagi ko pong sinasabi sa aking mga kasamahan na ang ating sandatahang lakas ang ating boss. Ang aming isa po ng aming layunin para sa ating sandatahang lakas sa BCDA. Hindi lang po para mabigyan kayo ng pabahay, kundi higit sa lahat po ay mapanumbalik ang dangal at dignidad ng ating bawat sundalo. At ang pagbibigay po ng kanilang marangal na tahanan, na may kalidad na tahanan, ay isang pagpupugay po sa serbisyo at pagpapakasakit ng ating mga kawal para sa pagtatanggol sa integridad ng bansa. Magkaiba man ang ating misyon na itinadhana ng batas ng ating gobyerno, nasa aking paniniwala na magkapatid ang ating adhikain. Ang sandatahang lakas ay binuo para ipagtanggol ang ating bansa at demokrasya laban sa anumang puwersa, sa loob man o sa batas na nagnanais buwagin ito. Ang BCDA naman ay may mandato na bumuo at patatagin ang maunlad na ekonomiya sa mga lugar na sakop ng ating dating military bases at iba pang mga bahagi ng kampo sa Kamaynilaan. Kinikilala namin ang pribadong sektor sa pagpapaunlad ng kalupaan ng ating sundalo upang magbukas ng mga bagong oportunidad sa negosyo, trabaho at turismo sa ating bansa. Ngayong araw na ito ay formal na inililipat ng BCDA sa inyong kamay ang pangasiwa at pag-aari ng mga medium-rise condominium units na ito. Ito pong araw na ito ay magtatakda na masasabi namin na inyo na ang mga condominium units na ito. Ililipat po namin ang titulo nito at ang pag-aari sa ating sandatahang lakas. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga estruktura na bahagi ng tinatawag naming replication projects na kaugnay ng joint venture development na isinusulong ng BCDA at ng ating mga pribadong sektor. Hindi lang bubong na masisulungan ang dulot ng mga gusaling ito sa JUSMAG, ang mga gusaling ito ay sumasalamin din sa katapatan ng pamahalaan sa pag-aaruga ng mga miyembro ng sandatahang lakas at sa kanilang mga mahal sa buhay. Higit pa dito ay aming pagnanais na mabigyan ng karangalan at dignidad ang bawat sundalo. Sa totoo lamang, napaka-personal, medyo personal po sa akin itong project na ito sapagkat dito po natin masasalamin yung dangal at katatagan ng ating sandatahang lakas at pakikipag-ugnayan sa BCDA upang maipanalo po natin ang kaso sa JUSMAG. Ito po ay resulta noon. Kung inyo pong matatandaan, may iba pong mga retiradong general na nag-angkin ng lupain sa JUSMAG. Mga 100 opisyal po ito ng mga retirado, samantalang ang ating mga junior officers ay kung saan-saan lamang naninirahan. At ang ating mga sundalo sa field ay halos walang magamit na armas. Sa pagtutulungan po ng BCDA at ng AFP, na ipanalo po natin ang kasong ito sa Supreme Court. Ito po yung tinatawag natin na Republic of the Philippines versus Southside Homeowners Association. Alam ko po na may kaso rin na ganyan sa Navy at sana po matulungan din natin ang ating sandatahang lakas upang maipanalo yan sapagkat hindi po natin mapapayagan na ang iilan lamang na nanamantala sa kanilang posisyon ay pagsamantalahan ang buong institusyon ng ating Armed Forces of the Philippines. Kung hindi sa ating pagtutulungan, wala po tayo dito ngayon. Nung may panalo po natin ang kaso, nagkaroon po tayo ngayon ng 192 units ng condominium units na sa inyo na ngayon. At sa modernization funds po, ay makakasiguro kayo na pinakamababa ninyong matatanggap ay 6 na bilyon. Kung nagkataon po yun, baka yung mga retiradong general po ang magtatamasa na nagkakahalaga niyo.
Ngayon po, ang ating sandatahang lakas at ang ating gobyerno ang makikinabang dito. Ang karanasang ito ay di ko malilimutan dahil ito ay sumasalamin sa mapanirang kakayanan ng mga ganid na tao na luluklok sa mataas na posisyon sa lipunan. Marahil isa na ako sa mga tao walang kapaguran pagdating sa pakikipaglaban sa katiwaliang siyang kumikitil sa mga benepisyong nararapat para sa ating mga kawan sa ilalim ng Republic Act 7227. Sa pamamagitan ng magagandang tahanang ito, nais namin na kayo ay may mapayapang kalooban at kaisipan habang nakadestino sa mga lugar upang protektahan ang soberenya ng ating bansa. Na katulad po na nasabi ng ating magiting na Chief of Staff, nais pa po namin palawigin ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa sandatahang lakas upang mabigyan kayo ng mga pasilidad at pati na rin po ang inyong mga anak. Dagdag pang biyaya para sa kasundaluhan ang obligasyon ng BCDA sa ilalim ng Modernization Program. Sa pagkakataong ito, kinagagalak kong ibalita sa inyo na nakapagtala na ang BCDA ng humigit kumulang na 26 na bilyon. Kanina po nasabi po ng ating Chief of Staff, inaasahan pong marireceive ay 15 billion lamang. Ngayon po masasabi ko po na ang nabigay na po ng BCDA sa ating sandatahang lakas ay 26 na bilyon. 15.5 billion po niyan ay cash na nasa Bureau of Treasury. Yan po ay makikita ninyo, may resibo po yan at masasabi po niyo agad sa National Treasury na kung kinakailangan nyo agad ng salapi, cash, ay makukuha niya agad po yan sa ating treasury para po sa modernization program. Ang 9.4 billion naman po ang iniukol natin sa replication ng military facilities. Makikita po ninyo yan, yung ating ospital, doon po sa Villamor Air Base, makikita nyo rin po may ospital, meron po quarters, at meron po tayong other facilities. Ang Army, ganun din po. At ganun din po ang sa Navy. At patuloy po ang dating ng pondo para sa AFP bilang aming pagtalima sa tungkulin na ito. Kaming mga sibilyan sa BCDA ay nagpapasalamat sa inyong pagpapakasakit para sa ating bayan. Kung ano man po ang aming kontribusyon, ay ito po ay kulang pa sa inyong sakripisyo para sa ating bansa. Ang mga biyayang ito ay nararapat para sa inyo bilang kaukulang pagpupunyagi dahil sa matapat ninyong paglilingkod at kabayanihan sa pagtupad ng inyong tungkulin. Ako po ay lubos na nagagalak na ang atin pong kasundaluhan ngayon, ang mga pinuno ay marangal, matapat, marangal at matapang. Sapagkat karamihan po sa inyo ay nakatrabaho ko na. Ako po ay 23 taon nang nakikipag-ugnayan sa AFP sa akin pong career. I started as a peace negotiator with RAM and a peace negotiator with the MILF and then eventually with BCDA. I've seen the best and the worst of AFP officers, but I would say that the AFP is a professional, honorable, and dignified institution. At ako po ay nagagalak sa pamumuno ng ating Secretary of Defense, ang ating Chief of Staff, na si General Katapang, ang ating pong Major Service Commanders, down to the level of the Field Commanders and even to the privates on the ground. Ako po ay nagagalak na makita na pinagtataguyod ninyo ang dangal ng ating kawal. Palakpakan po ninyo inyong mga sarili. Makakaasa po kayo na kami sa BCDA ay mananatiling katulong at katuwang ng kagawaran ng tanggulang pambansa at ng sandatahang lakas ng Pilipinas para itaguyod ang dignidad at tangal at tapang ng bawat sundalo. Muli, ito pong mga disenteng tahanan na ito ay magiging lugar ng inyong trabaho. Magkakaroon kayo ng moderno at epektibong gamit laban sa mga kaaway, malusog na pangangatawan at marami pang iba. At higit lahat po, muli, nagpapasalamat ako sa inyong serbisyo. Mabuhay po. Dumalo sa nasabing turnover sina Army Chief Lieutenant General Hernando Eriberi, Lieutenant General Jeffrey Delgado ng Philippine Air Force, at Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Jesus C. Milian.